Jollibee mukbang, mga idol. Eh, kain na. Kain na. You have a visitor. For today's video, meron akong guest sa aking channel. No. There's no guessing. What's the name Spicy of boy. your guest? Spicy. Ito pangalan po pala ng guest ko ay si Megan. Nangangagat. Ayan o. Para nga pala doon sa mga taga dito sa Winnipeg. O I think sa buong North America yata yun. I think, yeah. Yung first 100 customers na bibili sa store na yon, particular store. Pag nag-spend kayo ng $35 ay nabab. Before tax. Before tax, may libre kayong 6-piece bucket. Original flavor. How's your chicken? Sarap? Yeah. Jollibee mga boss. Thank you nga pala dun sa mga nanonood ng mga video ko. Salamat. How's your Jollibee? Ayan. Good. Sarap ba yan? Malutong. Maanghang. Maanghang. Kulang nga lang sa anghang. Para sa akin. Para yung buhok mo ay hindi mapunta sa kinakain. Ayan. Sarap. Ganda mo naman. Wala pa yung dalawa nasa school eh. Yung aking panganay at ang yung pangalawa ko nasa school pa. Mamaya pa yun. Late na yung lunch namin. Galing kasi kami sa appointment. So,
Kinakain nyo rin ba yung ano, yung ligaments ba yun? Tawag doon. Yung tuhod ng, yung tuhod ng manok. Kasi ako kinakain ko. Yung, may mga soft bone. Sa baboy. Kain ka pa? Mga rice. So, yun nga. 100 stores na ang Jollibee dito sa North America. That's including ano, States tsaka Canada. Dito sa amin sa Winnipeg, 3. Tama. Isa sa Regent, isa sa St. James area, tapos isa sa McPhillips. Sa may Northgate yan. Ayan. Kaya kung out of province kayo, taga ibang mapunta kayo dito sa Manitoba, yun yung mga Jollibee na meron dito. I-google nyo na lang. Round 2 boy. Hawak mo na yung chicken. Ay, may baby. Yes. Ang ganda-ganda mo. Why are you so beautiful? I don't know. You don't know. Sino kamukha mo? Yan na. Mm. Kumain mo na. Ilis ka na lang ng kamay. Sino? Sige. Bala.
Mm. Ganda naman. My princess baby fairy tuta. Yung mga nagtatanong pala kung paano makapunta dito, may mga agency po dyan sa Pilipinas na nagpapapunta rito, nagpapaalis. Pero kung gusto nyo ng DIY, punta lang kayo sa website ng immigration. cic.gc.ca. Yun po yung website. Nandun na po lahat ng information na kailangan nyo. Hindi ko na po alam yung mga bagong yung mga bagong program nila for immigration dito. Pero meron para sa student, yung skilled worker, tapos ano pa ba? Yung provincial nominee, express entry. Doon po nyo makikita lahat ng information sa cic.gc.ca. That's a government website po. Kaya kung gusto nyo makarating dito, nandun po lahat. Or, pwede kayong mag-agency. Karamihan po nung nakakarating dito yung mga butcher. Basta may experience po sa meat processing plant or meat processing job. So, yun. Tsaka, kung tatanungin nyo kung worth it ba dito, depende. Depende po sa buhay na meron kayo ngayon dyan sa Pilipinas. Depende sa inyo. May kukuha ko noon. Pero sa case ko, sa pamilya namin, tingin ko po worth it naman po. Pagdating sa standard of living, sa sinisipon ako. Sa anghang. Sa anghang. Yung peace and order in general, maayos naman po dito. Pero marami din magulo. Pero kumpara po dyan sa atin, hindi naman po uso rito yung mga riding in tandem at babalitaan nyo araw-araw dyan. Barilan dito, barilan dyan. Pero marami din pong magulo dito. Lalo dun sa area na pinanggalingan namin yung una namin bahay. Medyo magulo dun. Pero, kung ang pag-uusapan is yung location, yung proximity sa lahat ng amenities, like yung mga hospital, clinic, restaurants, shopping, grocery store, shopping mall, naandun po lahat, malapit doon. Nag-move lang po kami kasi gusto ko ng mas tahimik na lugar. Ayan. So, nag-move po kami dito sa parting east ng Winnipeg. Sa West End po kasi yung original naming area. Yung inalisan namin.
So, yeah. Yun nga lang, may kamahalan ng bahay dito. Tsaka yung property tax. Tapos tumaas pa yung interest rate. So, medyo malaki din yung binabayaran namin. Ayun. Pero gusto mo dito. Mhm. Gusto mo dito. Yeah. Gusto ng mga bata dito kaya worth it naman. Worth every penny. Kasi malapit kami sa school. Actually, katabi lang namin yung school. Tapos yung pinapasukan ng panganay namin, like 5 minutes walk, 7 minutes walk. Lapit lang. Tapos, tahimik, napakatahimik. Mabait yung kapitbahay. Ano ba? Malapit sa trabaho namin. Sa trabaho ko lalo, 5 minutes away lang. So, ayos. Kasi yung dati, babiyahe ako ng mga siguro 25 minutes or more, depende sa traffic. 20 to 25 minutes siguro. So, nakatipid ako ng konti sa gas tsaka sa oras. So, ayan. Curious ba kayo kung libre po ang school dito ng mga bata hanggang high school, and then yun, pagdating ng college, university, yun, may bayad na. Yun, tapos pagka may mga anak kayo na 18 below, meron silang matatanggap sa government na support, financial support, which is nanggagaling din naman sa mga tax na binabayad namin dito kasi pikalakihan yung tax dito. So yun, pero at least nagagamit na napapakinabangan ng mga tao dito. Libre ang ospital, yung check-up sa clinic, libre, yung CT scan ko. CT scan. Ako, ilang CT scan ako, MRI, X-ray, you name it. Nung na-hospital ako dito for 1 week, wala akong binayaran. So, yun lang. Pagka naman, yun nga lang, sa ngayon, merong kakulangan sa mga medical staff dito or practitioners, tulad ng mga nurses. So, kaya alam ko yung government ng Manitoba is kaya pumunta pa dyan sa Pilipinas para lang mag-recruit ng mga nurses. I don't know kung ano na nangyari doon. Pero yun. Kaya pagdating ng emergency, medyo mahaba yung wait time. Ang dami nagre-reklamo. Which is naman understandable. Kasi nga minsan talagang ilang oras kang maghihintay bago ka matingnan. Pero depende yun sa kaso mo. Kasi noong time ko, nung na-hospital ako for 1 week, pagdating ko ng emergency, triage agad ako. And then, nung nakita nila na medyo yung sitwasyon ko grabe, pinasok naman agad nila ako sa isang room. Tapos yun, talagang kinabitan na ako ng kung ano. One week ako sa hospital. Doon sa loob ng 1 week na yun, nakailang X-ray, MRI, CT scan. Ilang beses, wala akong binayaran. Yun. So, thankful pa rin. Thankful pa rin ako kasi kung sa Pilipinas nangyari yun, siguro utas na ako. Kaya mambuhay ako pero baong kami sa utang. So, yun lang. Thankful ako dito sa Canada. Yan ang kagandahan. Tapos, yung lugar namin dito, napakalamig. As in, pagka yung winter time, na kalagitnaan ng winter, January, February yan, malamig yan. Malamig ba dito, anak? Yeah. Ayan.
Sobra ba lamin? Yeah. You like it? Mhm. Or, Hello. ayaw. Yeah. Kaya pagka minsan yung mga bata dito hindi na pumapasok pag ang temperature is below, let's say below 30, below 40. Yung ibang magulang hindi na pa pinapapasok yung mga anak nila, lalo yung maliliit. Kasi nga sobrang lamig. So yun. Pero yeah, in general okay naman. Nakaka-survive. Basta may trabaho ko dito, huwag ka lang mamimili. You know, pagkagaling ka ng Pilipinas, tapos maganda yung trabaho mo, pagdating mo dito, minsan back to zero ka talaga. Karamihan, back to zero. Tiyaga lang, tapos ma-off mo rin yung man yung gusto mo. You have to work for it though. Kailangan pagtrabahuhan din, hindi lang papatak sa'yo. Yun. Marami ng success stories dito actually. Ang dami ng mga Pilipino na maganda buhay dito eh. Yung mga businesses na sila. Nakakapagpundar na ng mga properties, nakakapamasyal, yun. Kami, sakto lang kami. Hindi kami, wala kaming business. Wala ba? Wala. Sakto lang kami, ordinaryo lang kami dito. Yun. Kaya, malaking gastos dito, malaki. Dollar nga yung kikitain mo, pero dollar nga din naman yung gagasasin mo. Lalo ngayon yung inflation, talagang napakataas. So, yun. Kahit man siguro saan pero dito matindi din talaga. Yung isang sako ng bigas dito dati binibili lang namin ng mga $23 pag nag-sale, $18. Ngayon parang nasa 36 na, 35, 42 depende. So, yun. Pare-pareho lang tayo ng sitwasyon siguro. Apektado tayo lahat ng inflation. Todo pagtitipid din kami dito actually. Itong Jollibee na to, may promo lang nakakapanghinayang. Sayang naman. Di yung iba babaunin ng anak ko. So yun. Ganun lang. Practical lang din dito. Kung gusto mo nang hindi ka mamroblema, mabuhay ka ng live within your means or below your means actually. Live below your means. Yun lang. Ano ba? Ayun. Paminsan-minsan, huwag naman puro trabaho. Paminsan-minsan, mamasyal din kayo. Pamasyal din kami. Yan. May para lang doon sa mga bata para ma-experience nila yung travel. Saan tayo pupunta? I guess New York. New York. New York ba? New York ba? No. Pili ka, road trip o New York? Road trip. Yan. Yun. Gusto ko lang maranasan ng mga anak ko yung makapamasyal sila. Road trip o plane? Road trip o sasakay ka ng airplane? Road trip. Road trip. Para mas maganda na yun. Mas marami tayong mararating doon. Do you wanna say something? No? Okay. You're done? You're done eating? Yes. Okay. So, babay ka na sa mga friends natin. Bye. Sabi mo, bye mga idol. Sabi mo. No. Sige na mga idol. Thank you sa panonood.